pamamagitan ng mga apostol. At kapag nilabag po ng sino man ang pagbabawal na ito ng Diyos, nakagagawa po siya ng mabigat na kasalanan sa ating Panginoong Diyos. Kagaya ng pinatutunayan po ng banal na kasulatan na mababasa po dito naman po sa Levitico. Sa 17 at 10, ito po ang nakasulat. Ang sino mang kumain ng dugo ay magiging kalaban ko at ititiwalag sa kapulungan. Alinsunod po sa ating binasa, ang sino mang kumain ng dugo, magiging kalaban ng ating Panginoong Diyos. Ito po ang dahilan. Kaya kaming mga kaanib sa loob po ng Iglesia ni Cristo ay hindi po kumakain ng dugo o dinuguan o anumang pagkain, hinaluan po ng dugo. Hindi naman talaga nila sinusunod ang sinasabi sa talata. Lalo na po sa Iglesia ni Cristo na sinasabi nilang bawal ang pagkain ng dinuguan, ngunit kumakain din naman ng mga baboy, karne at lahat ng may kaliskis at walang palikpik ng mga hayop sa dagat. Hindi lang po dugo ang ipinagbabawal kung susundin natin ang mga basihan ng mga Iglesia ni Cristo. Dahil lahat ng iyan ay pinagbabawal sa lumang tipan. Kaya kung ganon, bakit pinipili lang nila ang dinuguan? Ba't hindi nila sinasali ang pagbabawal sa karne? Dahil kung ating pagbabatayan ang nakasulat sa lumang tipan, bawal ang pagkain ng baboy. Sa lumang tipan din, bawal ang pagkain ng hayop sa tubig na walang palikpik at may kaliskis. Ka-curious, dapat natin maunawaan na ito ay pinagbabawal ng Diyos sa lumang tipan. Sa pagdating ni Kristo, ito ay hindi na angkop na sundin dahil ang mga kautusan sa mga Hudyo ay binuwag na ni Kristo. Sinasabi sa sulat ni San Pablo, He abolished the Jewish law. Kaya ang karne ay pinapakain na. Sinasabi rin sa sulat ni San Pablo, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne. So lahat pala ng pagkain ay maaari ng kainin. Dahil yung dinuguan ay nabibili din naman sa tindahan. Ibig sabihin, makakain na pala pati ang karne nito. At ito rin ay pinapakita kay Pedro ng Diyos. Sinasabi po sa sulat sa gawa, pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-utos, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Subalit sumagot ako, hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang pagkain marumi. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Narito na po tayo sa bagong tipan na kung saan si Pedro dito ay nakakita ng mga hayop ngunit hindi niya ito ibig kainin dahil si Pedro ay isang Hudyo at mahigpit sa kanilang pagbabawal ng pagkain ng mga hayop na ito. Now, dapat natin maintindihan dito, nang tumanggi si Pedro na kainin ang mga ito, kaya sinabi ng Diyos sa kanya, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ibig sabihin pala nito, ang lahat ng pagkain ay maaari na palang kainin dahil ang lahat ng pagkain ay malinis na dahil ito'y nilinis na ng Diyos. Now, ka-curious, upang lubos po natin na maintindihan, sa lumang tipan, ang dugo ng hayop ang ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan. Sa bagong tipan naman, ang dugo na ni Kristo ang binuhos niya para sa kapatawaran ng ating kasalanan nang ipinako siya sa krus. Ibig sabihin nito, ang handog na katawan at dugo ni Kristo ang siya ngang huling final sacrifice. Ang lahat ng ito ay nabago, nang baguhin at nang pawiin ni Kristo ang mga lumang kautusan ng mga Hudyo. At kung ikaw ay nakay Kristo, sinasabi nga sa talatang ito, pinawalang bisa niya ang kautusang pawang mga utos at alituntunin upang ang mga Hudyo at mga Hintel ay maging iisang bayan na at sa ganito'y maghari ang kapayapaan. At kung ikaw ay nakay Kristo o isang tunay na Kristiyano, magiging isang bagong tao ka na dahil ang lahat ng kay Kristo ay yaong mga may bagong paniniwala kaya naging bagong nilalang. Sinasabi rin po sa talatang ito, kaya kung nakikipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito ay napalitan na ng bago. Hindi na natin kasalanan kung ang mga nagbabawal sa pagkain ng dinuguan ay hindi pa nakikipag-isa kay Kristo. Kaya hindi pa sila mga bagong nilalang. Ganyan rin po ang nangyari sa mga Hudyo na na-convert sa pagiging Kristiyano, hindi man naging madaling kalimutan sa kanila ang mga nakagisnang matandang kautusan ng lumang tipan, ngunit nang maglaon ay niyakap nila ang pagiging isang tunay na Kristiyano. At yun rin ay matatagpuan lamang sa pagiging isang Katoliko. Kaya ang lahat ng pagkain ay malinis na at maaaring kainin. Sinasabi nga po sa talatang ito, huwag ninyong sirain ang gawain ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maaaring kainin. Ngunit, hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain. Ang pagiging sanhi pala ng pagkakasala ng tao ay ang pagiging mapaghusga sa kanyang kapwa. Kapag nakita niya itong kumakain ng pagkain na hindi naman pala ipinagbabawal. Katulad din ito sa mga kapatid nating sulpot na sekta na hinuhusgahan tayo na makasalanan dahil sa pagkain lang natin ng dinuguan.
na kung saan sa kanilang sarili mismo sila ay nagkakasala dahil sa kanilang paghuhusga sa iba. Kaya mga curious, malinaw na sa Biblia ay hindi naman talaga bawal ang mga pagkain ito. Ito po ay bunga lamang ng mga maling pag-unawa ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya. Ang mahalaga po sa pagkain natin ng mga pagkain na ito ay maging grateful po tayo sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa ating buhay. Kaya mga curious, sana po ay nakatulong ang video na ito. At kung nakatulong po ito, please like and share. Bahagi po natin sa mga kapatid natin. And please subscribe also our YouTube channel, Mr. Curious Catholic, upang matulungan niyo rin po ang page na ito na mas sumago pa at may pagpatuloy din natin ang ating ginagawang evangelization. Muli po, this is Mr. Curious Catholic. Kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Iglesia. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Ciao mga minamahal na mga kapatid sa buong panig ng mundo, lalo sa mga kapatid natin sa Pilipinas at mga kapwa FW sa buong mundo. Ito yung abang lingkod, Brother Chidoro. Sa magkaisa, nandito po ako sa bansa pong Italia, sa Archdiocese of Arqueropita. Ito po yung mga lugar ng St. Nilo, sa San Bartolome, Venerable Madre Isabela de Roses. No? So ninyahan ko po mga hindi pa yung mga viewers, no, tagapatangkilik natin na subaybayan po natin, suportahan po natin, ipagdasal po natin ang Mr. Curious Catholic. At sa mga subscribers na po, tuloy-tuloy po tayo mag-like, mag-comment at mag-share lagi upang makibahagi po tayo sa misyon natin bilang isang pari, hari at propeta ayon sa ating Katekismo 897 at matugunan po natin ang panawagan na ating pong Katekismo Catholic Church 1721, to gain the happiness of heaven, we must know, love, and serve God. So see you there mga kapatid sa Mr. Curious Catholic. Bye-bye! God bless! See you in heaven! Hello! Father Lester Villa, Parish Priest ng Concepcion Iloilo, promoting Mr. Curious. See you! Good day everyone. Please support the page of Mr. Curious dahil marami kayong matutunan. God bless! Hello! Blessed Sunday sa inyo lahat. So, ito po si Brother Joseph Cavale. I-invite po kayo na manood, mag-subscribe at mag-follow dito sa vlog na to para mag-grow yung faith natin. Matuto tayo kung ano pa yung dapat nating matutunan para lumalim yung faith natin bilang isang Katoliko. So, yun lang po. Bye-bye. God bless. Hello, isang magandang araw po sa inyo. Ako pala si Brother Arthur Guarnes, isa pong spiritual lay collaborator ng Archdiocese of Baro. Inanadyahan po namin kayo dito na manood, makinig. Dito po kasi sa ating channel, marami po tayong tinatalakay dito ng mga bagay-bagay tungkol po sa kalaman natin sa Catholic faith. Lalo-lalo na to pagdating sa spiritual manifestation. Ngayon, marami tayong mga katanungan sa buhay na minsan mahirap sagutin. Kung maaari po sana, makipagsangguni din kayo dito, manood at magkipagtalakayan kasi baka dito nyo rin matutunghayan yung mga kasagutan na kailanganin nyo sa buhay. Kaya inanyahan po namin kayo dito na makinig, manood, makilahok. Maraming salamat. God bless you. Magandang araw sa lahat. Ako pala si Reverend Jim Jokes Jacket, isa sa mga diakono na nakadestino dito sa National Shrine of St. Joseph, Mandaue. I invite you to watch Mr. Curious Catholic's vlog. I would like to invite you to watch this, promote the Catholic faith and to promote as well the parish in honor to St. Joseph. Hello mga ka-curious, ako po si Charles Jan, ay isang choir sa St. John the Baptist Parish. I-encourage ko manood na mag-follow, like, subscribe, comment. Mr. Curious Catholic, we will see you in the next video. Hello po, as a choir member, ako po si Linuel Iligo Bagaw. Nahikayat sa inyo upang suportahan pa natin ang Mr. Curious Catholic upang marami po tayong matutunan. Ako po, marami po akong natutunan sa page na yan at naway suportahan po natin lahat, mga ka-curious. Yun lang po. Hello, ako po si Hiljen, isa pong deboto ng Divine Mercy. Inibitahan ko po kayo na manood ng mga videos ni Mr. Curious Catholic para po makatulong sa ating pananampalatayang Katoliko. Din na mga curious. Hello po, ako po si Mr. 721 Catholic, isa pong miyembro po ng Punto per Punto. At inanyahan ko po kayong suportahan ko po yung Facebook page at saka YouTube channel na Mr. Curious Catholic. At dahil po doon, marami po tayong matutunan sa kaniyang mga content. Ayan po. Please like, subscribe, Mr. Curious Catholic, ang inyong lingkod at kapanalig.
Hello po mga ka-curious, ako po si Brother Roy. Isa rin po akong katikis sa aming simbahan at isa rin po akong followers ni Mr. Curious Catholic. So i-follow po natin ang page ni Mr. Curious Catholic at suportahan po natin ang kapwa natin Katoliko. At mabuhay tayong lahat. God bless.